Rick, ano ka ba naman, Sendo? Inaamin ko naman sa'yo na nagkamali lamang ako. I was drunk and it was not my intention to kiss him at all. You've said that before, haven't you? The first time you slept with someone else. You insisted it was just a mistake because you were drunk. Pinaniwalaan kita. Nagtiwala ako sa'yo. I wanted to trust you. So I accepted your excuse. But now, seeing the same pattern repeat itself with the same careless disregard, I can't help but feel betrayed. That's no longer a mere mistake. It's a choice. You've crossed the line. Bigla siyang nag-invest sa story ng dalawang to. Kung ganon, ang babae pala talagang nagloko. Not just once, but twice. It's a mistake, Rosendo. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Nanggigigil na sigaw ng babae. Mistakes happens once, Vitrix. Repeating the same action means you're making a choice. Malamig na sabi pa ng lalaki. I'm sorry. Give me time and space to think. Iiwan mo ba ako? Tanong ulit ng babae nung pumihit ng lalaki patalikod. While we're on break, give me a reason not to let go of this love. But Sendo, we're engaged. Ikakasal na tayo. It'll be easy to cancel the wedding plans and get rid of the engagement ring. But Sendo... Space, Via. I need space. Sendo! Narinig na lamang ni Graciela na nagmura ang lalaki. Sa sobrang titig ni Graciela sa lalaki, hindi niya nagawang makakilos nang bigla itong dumaan sa may harapan niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at kahit hindi gaanong maliwanag ang ilaw sa kanilang kinatatayuan, ay nakita niya ang emosyon sa mga mata nitong misteryoso. His eyes give off an aura of dominance and darkness. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hay, kung bakit ba naman kasi sa dami ng tao sa mundo? Ako pa talagang ginawa mong bobo, Lord. Yun tuloy, wala akong mapasukan na trabaho dahil wala man lang may gusto na i-hire ako. Unless of course, ginamit ko ang connection namin. Nakabusangot na sabi ni Graciela Belladonna habang nakaupo siya sa isang bench. Nasa kanyang tabi ang bag at ang malamig na inumin na binili niya kanina sa Starbucks. Galing siya sa isang interview. Ang pangarap niyang trabaho bilang flight attendant sa isang sikat na airline sa bansa. Pero heto siya ngayon, tula lang nakaupo. Binabalikan sa isip ang bawat tanong, bawat sagot na ibinigay niya kanina. Pilit hinahanap ang pagkakamaling tila nagtakda na naman ang kanyang kapalaran. Hindi na bago sa kanyang pagtanggi. Ilang beses na siyang sumubok at ilang beses na rin nabigo. Ngunit ngayon, hindi niya maitatago ang pagkadismaya sa sarili. Lalong nadagdagan ang bigat sa kanyang dibdib sa bawat minutong lumilipas habang naiisip ang mga magulang niyang naghihintay sa bahay. Umasa rin sila tulad niya na pag-uwi niya ay may dala siyang magandang balita. Nakikita niya na ang gulat sa kanilang mga mukha kung pag-uwi niya mamaya ang una niyang ibubungad sa kanila ay hindi na naman siya natanggap sa trabaho dahil hindi raw nila makita sa kanya ang mga qualities ng isang magaling na stewardess na hinahanap nila. Lord, kasi naman binigyan mo rin dapat ako ng kahit kaunting talino. Ang kuya ko sobrang talino. Tapos ako nabubuhay lang sa mundo. Dagdag niya sa hangin bago nagbuntong hininga ng malalim. Ang mga kaibigan niya noong nag-aaral pa siya may mga trabaho na sa malalaki at kilalang airlines. Ang ilan sa kanila unang subok pa lamang ay tanggap na kaagad. Siya na lang ata ang wala pa. Minsan kapag kino-compare niya ang kanyang sarili sa kanila, nadidisappoint din siya sa kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi niya talaga kailangan pang maghanap ng trabaho. Ayos lang naman sa kanyang mga magulang kung tatambay lang siya sa kanilang malawak at marangyang mansyon o kaya tutulong na lang sa kanyang ina sa pangangasiwa ng kanilang negosyo. Mayaman ang pamilya Mansur
angkan na hinahangaan at kilala sa kanilang tagumpay at impluensya. Ang kanyang ama ang namamahala sa C&W Hotel and Resort, isa sa mga pinakasikat at eksklusibong destinasyon para sa may mga kaya at kilalang personalidad. Ang kanyang ina naman ay nagmamay-ari ng CW brand na may malawak na reputasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, ang kuya niyang si Kenji Cromwell Mansour ang siyang humahawak naman sa C&W Enterprises, ang pangunahing kumpanya ng kanilang pamilya. Mula pagkabata, nakasanayan niya ng mabuhay ng karangyaan at may malinaw na landas ang bawat isa sa pamilya. Bata pa lamang si Graziella Belladonna, meron ng nakalaan na kumpanya para sa kanya. Isang negosyo na pamamahalaan niya kapag tumuntong na siya ng tamang edad. Ngunit tinanggihan ito ni Graziella at may sariling pangarap na iba sa nakasanayang landas ng kanilang pamilya. Ang gusto niya ay maging isang flight attendant, lumipad at makita ang mundo sa kanyang sariling paraan. Hinayaan siya ng kanyang mga magulang na sundin kung ano man ang gusto niyang gawin, subalit hindi naman siya matanggap-tanggap sa mga pinag-a-applyan niya. Kinuha ni Graziella ang salamin mula sa kanyang bag at tiningnan ng refleksyon ng sarili. Wala namang kakulangan sa kanyang itsura. Sa totoo lang, maliit at matangos ang kanyang ilong, na bumagay naman sa kanyang mukhang may aristokratikong ganda. Hazel brown ang kanyang mga mata, malalim at tila nangungusap. Binibigyang diin ng mahahabang pilikmata. Ang kanyang kilay ay kakulay ng kanyang malauling na buhok at ang kanyang mga labi ay natural na mapula at hugis arko na bumagay sa makinis at maputing kutis na madaling mamula kahit sa bahagyang init. Matangkad siya, modelong-modelo ang tindig, ayon sa marami. Kaya nga minsan hindi siya matanggihan ng kanyang ina kapag niyayaya siya nitong rumampa para sa kanilang fashion show o magrepresenta ng kanilang brand. Hindi lamang sa itsura siya kaakit-akit. Maganda rin ang hubog ng kanyang katawan. Bunga ng regular niyang pagpunta sa gym. Ang kanyang boses, malambing, kalmado at hindi makabasag pinggan. At lagi ring magaan pakinggan. Maganda ang kanyang personalidad. Hindi siya mayabang kahit na ipinanganak siyang mayaman. Sa kabila ng kanyang pribilehiyo, likas sa kanyang pagiging mabait at madaling lapitan. Kung may isang bagay na alam si Graziella na kulang sa kanya, isang bagay na tila meron ng karamihan, iyon ay ang talino. Aminado siyang hindi siya matalino. Noong nag-aaral pa, hindi niya kailanman naranasang umakyat sa entablado para magsuot ng medalya o tumanggap ng anumang karangalan noong nag-aaral pa siya dahil hindi talaga sa kanya ang talino. Madalas ay nakatunganga lang siya sa mga leksyon. Nagtataka kung paano ito napapadali para sa iba habang siya naman ay hirap na hirap intindihin ang bawat konsepto. Nagtataka nga siya minsan dahil ang kuya Kenji niya ay ubod naman ng talino. Pinagpipitagan pa ng marami. Nagtapos si Kenji sa kolehiyo na summa cum laude. Isang karangalan na malayong malayo sa mga natamo ni Graziella. Mabuti na lang kahit na bobo ako, maganda pa rin ako at mayaman. Sabi niya ulit bago binaba ang hawak na salamin. Alam mo Lord, feeling ko naman hindi naman ako bobo eh. Like, para sa akin lang ha. Para kasing matalino naman ako sa ibang aspect ng buhay. Kaso nga lang, ang angking kong talino, hindi pwede i-adapt sa buhay ng adulting. Napanguso rin si Graziella kapag kwan. Kung bakit ba naman kasi kailangan sa trabaho matalino, pwede naman na madiskarte, diba? Hindi ko naman ihuhulog sa bintana ng eroplano mga pasahero kahit gaano pa sila kasamang ugali eh. Ay, buhay talaga ngayon, oo. Katulad ng dati, wala man lang naramdaman na disappointment para sa kanyang mga magulang niya. Noong sinabi niya sa kanila na hindi na naman siya natanggap sa trabaho. Ayon sa kanila, ay normal lang naman talaga sa buhay na nare-reject tayo. Siguro, sadyang ayaw lang nila na ipakita sa kanya na disappointed din sila sa naging resulta ng interview dahil ayaw din nila na mawalan siya ng pag-asa. Anak, be ready. Aattend tayo ng isang event. Kailangan naroon ka. Pahayag ng kanyang ama. Boarding itong tiningnan. For what, Dad? Panigurado tatanungin na naman ako ng mga ka-business partner mo kung ano na naman ang narating ko sa buhay. What will I say? Itambay pa rin ako kasi wala namang airline na gustong tumanggap sa akin kasi bobo ako.
Malalim ng buntong hininga ng kanyang ama. Huwag alalahanin ang sasabihin ng ibang tao sa'yo, anak. Hindi naman nila alam kung ano ang totoo. Besides, nagsusumikap ka naman, hindi ba? Wala ka pang tigil sa pagsubok na mag-apply eh. 1 taon pa lang naman mula nang graduate ka sa college. Hindi naman lahat ng nakakapagtapos ng pag-aaral ay nakakahanap agad ng trabaho. Ngumuso si Graciela. Ayoko pong sumama, Dad. Mamaliitin lang nila ako dun. Hindi naman namin hahayaan ng mommy mo na maliitin ka nila. At saka kasama natin ang kuya mo bukas. Biglang nagliwanag ang mga mata niya dahil sa narinig. Uuwi si kuya? Oh no. Napakamot ang kanyang ama sa ulo na para bang pag-uwi ng nakakatanda niyang kapatid ay secret lang nila dapat. Bakit, Dad? Surprise dapat yun sa'yo ng kuya mo eh. Ayun lang, kaso nadulas ako. Magkunwari ka na lang bukas na nagulat kang umuwi siya. Hey! Kasama rin ba ni kuya si Ate Amright at pamangkin ko? No, may fashion show pang Ate Amright mo kaya hindi siya makakasama. Si Cole naman ay hindi maasikaso ng kuya mo dito kaya iiwan niya muna sa Paris kasama ang binan niya roon. Sayang naman. Akala niya pa naman ay mabubuhat niya na ulit ang pamangkin niyang 2 taon pa lamang at ilang buwan na rin siya nitong hindi nakikita. Tinatamad kasi siyang pumunta ng Paris. Pero matagal na kayong hindi nagkikita ng Kuya Kenji mo, sumama ka na bukas. Pamimilit ng daddy niya. Tumango naman si Graciela. Okay, but promise me you won't let your business partners humiliate me. Of course, hindi ko naman hahayaan na mangyari yun. Okay. Dahil ang kanyang ina ang designer sa pamilya at hilig nito na bihisan at ayusin siya, ang mommy niya ang naganda ng isusuot niya para sa party. Maganda ang body-fitted gown na pinasuot sa kanya ng ina na siyang mas nagpatingkad pa sa kanyang kagandahang taglay. Wow, my beautiful baby, so pretty. Papuri sa kanya ng kanyang mommy habang tinitingnan siya nito ng mabuti sa salamin na nasa harap nila. Bahagyang umiti si Graciela. Thank you, Mom. Excited ka na ba? Not really. Kinakabahan nga po ako dahil baka kung ano na naman ang sabihin sa akin ng mga business partners ni Dad. Pag-amin niya. Huwag mo silang isipin, anak. Your dad and I will not let them humiliate our only princess. Thank you, Mom. Kasama niya ang kanyang magulang patungo sa venue kung saan gaganapin ang event. Pagdating nila roon, hindi na siya nagbigay pansin sa iba pang tao o sa marangyang paligid. Sa halip ay hinanap niya agad ang kanyang kuya na madali niya naman nakita. Kausap ang ilang kakilala nitong mga negosyante. Mabilis siyang nakilala sa kabila ng dami ng tao dahil sa kanilang kakaibang anyo. Ang pamilya Mansour ay hindi mo ikakaila ang kanilang natatanging ganda. Marahil dahil nga sa kanilang mixed blood na lahi. Ang kanyang ina ay half Japanese at Russian, habang ang kanyang ama naman ay Arabian at Lebanese, na may kaunting duguring Pinoy. Sa kabila ng kanilang sari-saring lahi, sa Pilipinas talaga sila nanirahan at lumaki. Dito rin nagkakilala ang kanilang mga magulang. Kuya Kenji! Masayang tawag ni Graciela sa nakakatandang kapatid. Tumakbo siya papalapit dito while Kenji spread his arms to greet her with a hug. Hi, Princess! Pagbati pa ni Kenji habang yakap siya nito. Masaya siyang kumala sa yakap. It's been a long time, kuya, kamusta ka na? I've been so busy, hindi ka dumadalaw sa Paris. May pagtatampo sa boses ng kanyang kuya. Busy ako kuya. And why? Naghahanap ako ng trabaho. Really? May nahanap ka na ba? Napanguso siya. Wala pa rin, kuya. Baka kasi overqualified ka. Hayaan mo, makakahanap ka rin ng trabaho. Kuya, I'm underqualified. Nag-try na ako mag-apply sa Cebu Pacific. Kaso ayaw talaga nila sa akin. Sabi ng mga kasama ko, ganda lang daw ang meron ako pero wala naman daw qualities. Or at least, may ganda ka, diba? Mahinang tumawa ang kuya niya. Kuya naman. Gusto mo na ba talaga magkatrabaho? Graciela nodded. Yes, I'm so tired na sa pagiging tambay sa bahay. Sawa ka na ba mag-shopping? Yup,
Kilala na ako ng mga nagtatrabaho sa kahit saang shopping mall ako pumunta. Ani Graciela. Paano sa sobrang pagiging bored niya ay ginawa niya ng pampalipas oras ang pagsa-shopping at minsan ginagawa niya na rin yung tambayan. To be honest, nakakasawa na laging gano'n ang ginagawa niya. Tumango si Kenji. Kung gano'n, gusto mo bang gamitin kong connection ko? I know a friend. Vice President siya ng isang sikat na airline. Pwede ako makiusap sa kanya na ipasok ka sa trabaho. Talaga kuya, gagawin mo yon? Yes, of course. Pero, biglang lumumbay ang tono ng boses niya. Hindi po ba yun unfair sa iba? Yes, it's unfair, pero kung sisikapin mo naman na magtrabaho ng maayos and prove to the company that they made the right choice, then it's okay. There's nothing wrong with that. Sa naman maging tambay na lang siya habang buhay, right? I mean, minsan hindi naman siguro kasalanan ng gamitin ng pamilya lalo na't pinaghirapan din naman yung ng mga magulang. At maganda rin naman ang purpose ng pagkagamitan niya. At saka gagalingan niya naman sa trabaho niya. Kung ganon, kailan ho ako pwedeng mag-start sa trabaho ko? Excited na tanong niya dito. I'll talk to the Vice President at pag-uwi natin mamaya. Or do you want me to call him now para mapag-usapan na natin? No, call him later na lang. Aniya. Okay. Kenji, mabait ba yung Vice President na sinasabi mo? Singit na tanong ng kanilang ama. Yes, Dad, mabait siya. Kilala ko ang pamilya niya. Just be sure about it, okay? Your sister's safety is more important. Warning ng kanilang ina. Yes, Mom. O siya, pumasok na tayo at nang makahalubilo na sa mga tao roon. Marami na agad ang lumapit sa magulang at kuya niya. Marami na rin kasi silang kilala lalo na't malaki na rin ang impluensya ng kanilang pamilya. Mr. Mansour, it's nice to see you here. Pagbati ng isang lalaki sa kanilang ama na nakipagkamay dito. Nice to see you too, Mr. Yamada. Mabait din naman na sabi ng kanyang ama. Sila na bang mga anak mo? Sabay tiningnan sila ni Mr. Yamada. Yes, this is Kenji, my oldest. Habang nakahawak naman sa balikat ng kuya niya. Ito naman ang punso ko si Graciela. Nasa kabilang side naman siya ng kanyang ama. I heard may pamilya ng panganay mo, is it true? Oh yeah, his wife is a model, may anak na rin sila. Nasan sila ngayon? Bakit hindi niyo sila kasama? My wife is in Paris but will be in New York for a fashion show, kaya hindi siya nakasama dito. Paliwanag ni Kenji. Oh, I see. Tiningnan siya ni Mr. Yamada. This young lady, siya bang magiging katuwang ng kuya niya sa pagpapatakbo sa iyong negosyo? No, flight attendant ang anak ko. Sagot pa ng ama. Really? Saang airline siya? Wala pa. She just graduated last year. Oh, that's why. She must be still enjoying her life, as she should. Mahirap nang mag-enjoy kapag may trabaho. Yeah, definitely. That's what I always tell my daughter. Tiningnan siyang mabuti ni Mr. Yamada. She's truly stunning. My eldest son is still unmarried. And if they get to know each other better and eventually decide to marry, she wouldn't need to work. Awkward lamang siya nakatayo. Hindi na bago kay Graciela ang mga magulang na gusto siyang ipakasal sa kanilang mga anak, and usually when that happened, ang magulang niya ang laging tumatanggi. She's still young, her mother said. There are still so many things that she wants to do, and she's eager to pursue her career. She's not ready for that kind of commitment yet. Besides, we want our daughter to have the freedom to marry whoever she truly loves. May table na naka-assign para sa kanilang pamilya, habang ang magulang niya ay abala sa pakikipag-usap sa mga kakilala nila. Sila naman ang kuya niya na si Kenji ay nakaupo lamang sa kanilang table. Naubos na rin ata ang social battery ng kuya niya kaya sinamahan siya nito. Si Graciela kasi sadyang ayaw niya makipag-interact sa mga negosyante. Wala rin naman kasi siyang alam kung paano ba tumatakbo ang ganoong klase ng kalakaran. I'm so bored, kuya.
Reklamo pa ni Graziella matapos ang mahabang sandali. Ako nga rin eh. Sabi rin ni Kenji. Nang hindi na matiis ni Graziella ang labis na inip, tumayo na siya kung kaya'y nagtataka na tiningala siya ni Kenji. Alis na muna ako. Magpapahangin lang ako sa labas. Okay, huwag lang kayong lalayo, okay? Hindi ko pwedeng iwan sila dad dito. Marami ako mga kakilala. Baka hanapin ako. Tumango siya. Okay. Huwag mong tatanggapin kung sakali may mag-offer sa'yo ng drinks. Paalala pa nito. Noted on that, kuya. No worries. Kusa siyang dinala ng kanyang mga paa sa balcony ng hotel, kung saan malayo malaroon sa Grand Hall at walang ibang tao. O sadyang inakala niya lamang na walang ibang tao. Natigil si Graziella sa paglalakad nang may marinig siya na para bang nag-aaway. Lumapit siya sa malaking haligi at nagtago roon. Sumungaw siya roon para makita ang dalawang taong nag-uusap parang nag-aaway. Tinakpan ni Graziella ang kanyang bibig. Babae at lalaki ang nakita niya, parang magkasintahan. At tama nga ang una niyang hinuha na nag-aaway ang dalawa. I can't believe you, Sendo. Talaga ba ngayon mo pa naisip na makipag-call off sa akin after everything? Pwesteri ang sigaw ng babae. I loved you, Via. Malamig at malalim ang tono ng boses ng lalaki. Honestly, after everything that happened, I think I need some distance. I need a break. It's been draining trying to figure things out with you. Hindi ko alam. Bigla na lang ako napagod na intindihan ka. Break? Ano ka ba naman, Sendo? Inaamin ko naman sa'yo na nagkamali lamang ako. I was drunk. It was not my intention to kiss him. You've said that before, haven't you? The first time you slept with someone else, you insisted it was just a mistake because you were drunk. Pinaniwalaan kita. Nagtiwala ako sa'yo. I wanted to trust you. So I accepted your excuse. But now, seeing the same pattern repeat itself with the same careless disregard, I can't help but feel betrayed. That's no longer a mere mistake. It's a choice that you've crossed the line. Bigla siyang na-invest sa story ng dalawang ito. Kung ganon, ang babae pala talaga nagloko. Not just once, but twice. Tapos sinasabi lang nito na pagkakamali lamang iyon. Nauunawaan naman ni Graziella ang lalaki kung gusto nito ng break-up matapos ang lahat. Bagaman hindi pa siya nagkaka-boyfriend at mas lalong hindi niya pa nararanasang maloko, alam niyang masakit ang maloko. It's a mistake, Rosendo. Bakit pa ayaw mo maniwala sa akin? Nanggigigil na sigaw ng babae. Mistakes happen once, Beatrix. Repeating the same action means you're making a choice. Malamig na sabi ng lalaki. I'm sorry. Give me time and space to think. Iiwan mo ba ako? Tanong ulit ng babae nang pumihit ng lalaki patalikod. Tumigil si Sendo ngunit hindi pa rin ito hinaharap ang babae. And while we're on break, give me a reason not to let go of this love I have for you. Sendo, we're engaged. Ikakasal na tayo. It would be so easy to cancel the wedding plans and get rid of the engagement ring. Sinubukan ni Via na hawakan ng kamay nito. Sendo! Subalit hindi ito nagtagumpay dahil agad na inalayo ni Sendo ang kamay. Space, Via. I need space. But, I'm sorry. Saka ko lamang malalaman kung ano magiging pasya ko kapag nakapag-isip na ako. For the meantime, bigyan mo ako ng dahilan para hindi subuko sa'yo. Kahit pa niloko mo na ako ng harapan. Isang rason lang, Via. Isa lang kailangan ko mula sa'yo. Please, prove yourself. Matapos noon ay tumuloy na ito sa paglakad. Sendo! Galit na sigaw na ng babae. Sendo! Fuck this! Narinig ni Graziella na mura ng lalaki. Sa sobrang pagkatitig ni Graziella sa lalaki, hindi siya nakagalaw nang bigla itong lumapit at dumaan sa harapan niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
At sa kabila ng malabong liwanag sa kanilang kinatatayuan, malinaw ang nasilayan ng damdaming nakapaloob sa mga mata nitong misteryoso. His eyes give off an aura of dominance and darkness. Hindi siya nito pinansin at basta na lamang nalampasan. Ngunit ang puso ni Graciela ay nagwawala. Sa tindi ng tibok nito, halos mawala siya sa sarili at parang naglalaho ang kanyang lakas. Sa mga sandaling iyon, hindi mawari ni Graciela kung anong tunay niyang nadarama. Sinapo niya ang kanyang dibdib. Ramdam ang matinding kabog ng kanyang puso habang naguguluhan sa mga emosyon na bumabalot sa kanya. Bigla siyang napaisip. Pilit inaalam ang dahilan ng kakaibang damdaming iyon sa gitna ng pag-iisip na may pumasok sa kanyang isipan. Napailing siya ng marahan. Hindi maaari. Hindi niya dapat maramdaman ng ganito para sa isang taong may iniibig ng iba. At higit sa lahat, may hinihintay. May gwapo pa rin palang niloloko, no? Akala ko mga pangit lang niloloko. Bulong ni Graciela sa sarili. May halong pagkamangha at sarkasmo sa kanyang tinig. Sandali niyang tiningnan ng babae na ngayon ay halatang frustrated at inis na inis habang nakatayo roon. Ay, bahala na nga sila sa buhay nila. Buntong hininga niya habang bahagyang umiling. Tatandaan na nila, kaya na nila yon. Umalis na siya mula sa kanyang pinagtataguan bago pa siya mapansin ng babae at baka siya pang pagbuntunan nito ng galit. Naglakad siya pabalik sa Grand Hall at pilit na nilulunod ang kanyang pag-iisip sa ibang bagay. Ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng pagkaihi kaya napilitan siyang umalis muli upang magtungo sa restroom. Dahil sa pag-alis niya, hindi niya tuloy nakilala ang mga taong lumapit sa kanyang mga magulang habang wala siya. Akala ko ba'y dalawang anak ninyo? Where is the youngest? Tanong ni Doña Victorina sa mag-asawang Mansur na tinanong naman kay Kenji kung nasaan ba ang kapatid nito. Oh, she went to the restroom, sagot pa ni Kenji. Oh, sayang, hindi namin siya makikilala. Hayaan niyo po, senyora. I'll make sure na sa susunod ay makilala niyo na ang aming bunsong anak. Magalang na sambit naman ni Ginang Arabella Mansur sabay baling ng tingin sa matangkad na lalaki na nasa tabi nito. Siya na po ba ang nag-iisa ninyong apo? Yes, he's Rosendo Villarreal, Sendo for short. Magalang na naglahad ng pakikipagkamay si Sendo sa mga Mansur na tinanggap naman ng mga ito. Sa tingin ng mag-asawang Mansur ay ilang taon lang ang agwat ng edad ng kanilang panganay na si Kenji kay Sendo. We heard he's getting married, is it true? Tanong ni Ginang Arabella. Tumango si Sendo. Yes. Really? Kailan na magiging kasal mo? Probably in the next year. Wala pa kasing exact date ang magiging kasal nila. Singit naman ni Doña Victorina. They're not prioritizing that as of the moment. Is that so? But still, congratulations. Bahagyang umiti si Sendo. Maraming salamat po. Pagbalik ni Graciela ay wala na ang kausap ng mga magulang niya. Busy raw ang mga Villarreal at ang magulang niya naman ay siyang nangihinayang dahil hindi niya raw nakilala ang mga ito. Tulad ng ipinangako ng kanyang kuya Kenji, tinulungan siya nito makapasok sa trabaho sa isang prestigyosong airline. Hindi masukat ang kaligayahan ni Graciela dahil sa susunod na linggo ay magsisimula na ang kanyang trabaho. Mabait nga ang vice-presidente ng kumpanya. Marahil dahil sa tulong ng kanyang kuya na siyang personal na nakipag-usap dito. Bagamat malayo pa ang unang araw niya sa trabaho, abala na si Graciela sa kanyang mga paghahanda. Lahat ng kanyang kakailanganin ay pinaghahandaan niya ng mabuti. Mula sa kanyang uniforme hanggang sa mga gamit na ilalagay sa kanyang maleta. Dumating ang araw ng kanyang pagpasok at ang kanyang ama mismo ang naghatid sa kanya patungong paliparan. Nag-uumapaw ang kanyang tuwa at pakiramdam niya ay siya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa habang suot-suot ang kanyang uniforme. Habang naglalakad siya, hila niya ang kanyang maleta. Ramdam niya ang mga tingin ng mga tao na nakatuon sa kanya. Pinatawag muna siya ng boss para mag-usap sila kaya agad naman siyang sumunod. Good luck on your first flight, Miss Mansur. Nakangiting sabi ni Mr. Reagan. Magalang na yumuko naman si Graciela.
Salamat po, Mr. Vice President. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na binigyan niyo ho sa akin. I know. Malaking tiwala ako sa'yo, lalo pat kapatid ka ni Kenji. Nakangiti pa rin sabi ni Regan. Ilang taon lamang ang agot nito sa kuya Kenji niya at sa totoo lang ay gwapo rin ang post niyang to. Medyo mukha lang playboy pero parang mabait naman. Especially knowing that ang kuya niya mismo nakipag-usap dito. Pinatawag din ni Sir Regan ang ilan pang mga crew na makakasama niya sa kanyang unang flight at hindi inaasahan ni Graziella kung sino ang makikita niya. Isa pang flight attendant na makakasama niya at walang iba, kundi ang kasintahan nung Sendo. Teka, siya yung babae na nagloko sa boyfriend niya. Sambit ang bahagi ng utak ni Graziella habang tinitingnan ng babae. Beatrix Lee pala ang kanyang pangalan. Hindi siya gaanong pinansin ni Beatrix pero ang ibang crew, lalo ng mga pilot na naroon ay sobrang tuwang-tuwa sa pagdating niya. Noong paakyat na sila ng eroplano, saka lang siya kinausap ni Beatrix. Fresh graduate ka lang? May pagtatari pa sa tono ng boses nito. Oo. Anong pangalan mo? Graziella Belladonna Mansur? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan siya nito. Paano ka natanggap dito? Siguro sadyang kulang sila sa staff kaya natanggap ako. Kahit pa na fresh graduate lang ako at wala pang experience. Nakangiti pa rin na sambit niya. Sa lahat ng mga kasamahan niya, si Beatrix lang ang may ayaw sa kanya. Yung iba naman ay naging ka-close niya agad at ang mga pilot naman ay gusto na agad siyang yayain ng date lalo na nung nagstay sila sa Japan. Ang lahat ng mga alok na ganoon ay magalang niyang tinanggihan. Beatrix, gusto mo bang sabay na tayo sa taxi? No need. Maagap na sabi ni Beatrix. Hindi na hinihintay na matapos niya ang sasabihin. Ayoko sumabay sa'yo, may kotse naman ng isa sa mga piloto. Sa kanya ako sasabay. Sinundan na lang niya ito ng tingin. Litong-lito sa dahilan ng galit ni Beatrix sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang nagawa niyang pagkakamali. Ngunit bakit ganoon na lamang ang pagkamuhi nito sa kanya? Baguhan pa lamang siya sa trabaho ngunit tila may tao nang may masamang loob sa kanya. Hindi rin niya sinabi sa kanyang mga magulang ang tungkol dito nang minsang magtanong sila kung kamusta nga bang trabaho niya. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito para sa kanya. May lumapit kay Graziella na isa pang flight attendant na nakita kung anong ginawa ni Beatrix. Hayaan mo na yun, Graziella. Ganon talagang ugali ng babaeng yan. Hindi ko nga alam kung paano pa yung nagtagal dito eh. Napakayabang niya. Akala mo kung sino porket makapag-asawa ng gwapo at mayaman. May asawa na siya? Tanong niya. Ikakasal pa lang sila. Isang gwapong piloto rin ang nobyo niya. Napag-isip si Graziella. Kung ganon, ay piloto pala ang Sendo na yon. Dito rin ba nagtatrabaho ang fiancé niya? Tanong niyang muli. Oo. Sa next flight natin, ang fiancé ni Beatrix ang naka-assign na pilot kaya magyayabang na naman ang impacta na yon. Alam mo na kaya ganon sa'yo yun kasi naiinggit siya. Ha? Naiinggit? Oo. Pero bakit naman niya ako kaiinggitan? Kunot noon niyang sinabi. Maganda ka kahit fresh graduate natanggap ka dito tapos nasa iyo pang atensyon ng lahat. Nung wala ka pa kasi, sanay ang babaeng yon na nasa kanyang atensyon ng lahat. Sa sumunod na lang flight, si Beatrix nga ang naka-assign sa business class, habang si Graziella naman ay sa economy. Tuwang-tuwa siya pagkalipat niya doon. Bukod sa malayo siya kay Beatrix, first time na rin niya makasakay sa economy. Dati kasi laging business class ang binubook niya para mas komportable at mas convenient din para sa kanya. Pero ngayon, habang nasa economy, parang ang gaan ng vibes. Nakikita niya ang iba't ibang reaksyon ng mga pasahero. Merong mga natutulog, nahihilo, masaya, excited, takot at may nakatanaw pa sa labas ng bintana. Merong seryoso sa pagbabasa at may mga sweet na naglalambingan. Parang ang dami niya nakikitang emosyon na hindi niya napansin noon sa business class. Kasi usually tahimik at abala sa trabaho ang mga tao doon. Ngayon, feel niya na ang energy at saya sa paligid niya.
Sa kabilang banda naman, seryoso ang mga tao sa business class. Ang ilan sa mga passenger ay nandidire dahil sa isang matandang ginang na animoy first time na maka-experience ng ganon. Hindi tulad ng ibang nasa business class, ang matandang ginang ay simple lamang ang itsura. Hindi marangya or branded ang suot nito at mas lalong hindi rin mukhang mayaman. Para bang nagmamakaawa lang ito na maka-experience sumakay sa business class. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tunog ng eroplano. Ang mga pasahero ay abala sa kani-kanilang aktibidad. Nakaupo ng komportable sa mga upuan ng business class. Sa isang sulok, ang matandang ginang na si Victorina Villarreal ay tahimik na nakaupo. Bihis ng simpleng damit na tila hindi bagay sa marangyang paligid. Pinagmasdan ni Victorina ang bawat kilos ng fiancé ng kanyang anak. May mapagmataas na uri ng kilos nito. Isang bagay na hindi niya agad nagustuhan. Sa totoo lang, ilan sa mga pasahero sa business class ay kasabot din ng donya sa kanyang plano na alamin kung anong klase ng tao ang mapapangasawa ng kanyang anak. Malapit na kasing ikasal ang kanyang nag-iisang anak na si Rosendo Villarreal sa isa sa mga flight attendant sa flight na ito. Gusto ni Doña Victorina na masubok kung anong klaseng ugali ang meron ng fiancé ng anak niya na ni minsan ay hindi niya pa nakita noon. Medyo pihikan din kasi si Doña Victorina pagdating sa mga magiging kasintahan ng kanyang anak. Nagulat na nga lamang siya noong sinabi sa kanya ni Sendo na ikakasal na ito kay Beatrix. Kahit hindi niya pa nakikilala si Beatrix noon, may kung ano na sa kanya na hindi gusto ang fiancé ng anak. Ewan niya ba? Pero mula nang makilala ni Sendo si Beatrix, parang nagbago na ito. Dati, si Sendo ay simpleng tao lang. Hindi mahilig sa mga branded na gamit. Pero, simula nang pumasok sa buhay nito si Beatrix, parang may nag-iba sa anak niya. Parang may mali. Gusto lang ni Doña Victorina na makasiguro kung tama nga ba ang kutob niya. Pero alam niyang malalaman niya rin ito kung magkakaroon siya ng pagkakataong makasalamuha si Beatrix nang hindi nito alam ang tunay niyang pagkatao. Kasi kung sakaling magpakilala siya, siguradong magpapakabait-baitan lang ito sa kanya. Kahit naman ang anak niyang si Sendo ay alam din na kasama siya sa flight na to. Si Sendo kasi ang piloto, subalit hindi nito alam na ganito ang magiging bihis niya. Miss, mahinang tawag ni Doña Victorina nang dumaan si Beatrix. Pwede bang makahingi ng mainit na tsaa? Sandali lang kita mo namang inaayos ko pang ibang mga pasahero, diba? Masungit agad ng tugon ni Beatrix na lihim naman na ikinakunot ng noon ni Doña Victorina. Unang subok pa lang ay tila lumalabas na agad ang tunay nitong ugali. Ganun ba? Sige, pasensya ka na. Sige, hintayin ko na lang na matapos ka. Sambit ni Doña Victorina at hindi na nakatakas sa paningin niya ang pag-irap ni Beatrix na akala niya ay hindi niya nakita. What an attitude you have, young lady. Hindi ko na agad gustong ugaling pinakita mo. But let's see how long that will last. Sambit ng Donya sa sarili habang sinusundan ng tingin ng palayong flight attendant. Lumipas ang ilang minuto ngunit hindi na ulit lumapit sa kanya si Beatrix kung kaya ay muli itong tinawag ni Doña Victorina para sana'y makapagtanong sa pag-aakala na baka ay nakalimutan lamang siya nito. Lalo pat marami ring pinag-uutos ang ilang mga nasa business class. Lumapit naman ito na may nakapilantik na kilay at malamig na ekspresyon. What is it that you want again? Pagtataray nito. Doña Victorina was taken aback by the attitude again. Baka pwede po makahingi ng mainit na tsaa? Kung hindi naman abala. Pwede ko po ba makita ang ticket ninyo? Sa halip ay tanong nito sa kanya. Nagtataka man, kinuha ni Doña Victorina ang ticket at ipinakita dito. Inis ka naman yun ni Beatrix at sa uri pa lamang ng tingin nito roon ay ramdam na kaagad ni Doña Victorina ang discrimination. Sigurado ka bang business class ticket ang hawak mo? Matapos ma-check ang ticket niya, ay mataray itong nagtanong. Opo ma'am, business class po talaga ako. Sabit naman ni Doña Victorina. Bakit po ma'am, may problema po ba? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan nito ang buo niyang pagkatao.
Baka nagkamali ka lang. Hindi ka kasi bagay dito. And as you can see, hindi na komportable ang ibang mga passenger dahil sa itsura mo kasi naman, ma'am. Bago sana kayo pumunta dito, nag-ayos muna kayo ng sarili niyo. Opo, business class po talaga. Sagot niya nananatiling kalmado. Pasensya na kung ganito lang ang aking itsura. Sanay kasi ako na ganito lang ang suot ko. Hindi ko po kasi alam na kailangan pala nakapostura sa flight. You're making other passengers uncomfortable. I hope you know that. Angil nito. Tiningnan ni Doña Victorina ang ilan pang nasa business class subalit hindi naman niya makita ang discomfort sa kanilang mga mukha. Sa katunayan ay parang wala naman silang pakialam sa presensya niya. Pasensya na po talaga. Ang naisatinig na lamang ni Doña Victorina. May tumawag ulit kay Beatrix. Ang kasabot naman niyo ni Doña Victorina na alam ko ano ang dapat na gawin sa sitwasyon na iyon. Nagsabi sa kanyang masungit na flight attendant na mamaya nito dadalhin ng tsaa. Sabay talikod ng mabilis para daluhan ang kasabot ni Doña Victorina. Lumipas ulit ang ilang minuto at hindi na nito bumalik pa para dalhin ng tsaa. Nagkunwari ng abala sa ibang pasahero. Nagsimula ng mainis si Doña Victorina sa ipinapakita nitong ugali. Ganoon pa man ay pinili na rin ni Doña Victorina na maging kalmado at binigyan siya ng isa pang chance ang fiancé ng anak. Miss, nasa na siya ako? Tanong muli ni Doña Victorina nang dumaan ito sa harapan niya. Oo nga pala. Nakalimutan kitang sabihan na naubos na ang tsaa. Walang galang na sabi nito. Ingi ka na lang siguro sa anak mo na bumili sa'yo ng ticket para sa business flight. Pinigilan ni Doña Victorina ang mapailing at sabihin dito na ang anak na tinutukoy nito ay walang iba kundi ang mapapangasawa nito. Pero, kalmado pa rin si Doña Victorina. Ganun ba? Anong maaaring maiinom? May wine ba? Tanong niya ulit. This time, nagbibigay na siya ng sign na may alam din siya pagdating sa mga inumin at hindi lamang siya basta-basta mababang tao na tulad ng inaakala nito. Wine? May panunuya pa sa tono ng boses nito. Are you sure about that? Bakit, miss? Sa itsura mong yan? It's just surprising that you know wine. Pangmamaliit pa nito. Nakatikim na rin kasi ako ng ganoon noon. When? 20 years ago? Nanguuyam nitong sinabi. Nang makita nitong nag-ibang ekspresyon sa kanyang mukha, napairap ito sabay sabi, Fine, I'll go get you some wine. Nang makaalis na si Beatrix, ang isa sa mga tauhan ni Doña Victorina na kasama niya sa business class, ay siyang kasabot niya rin sa plano niyang ito, ay agad na lumapit sa kanya. Madam, hahayaan mo lang po ba na ganunin kanya? Halatang maging si Sunday ay inis na rin sa pinakita ng pag-uugali ng fiancé ni Sendo. Matagal niya ng secretary si Sunday kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit napakataas ng respeto nito sa kanya. Let her. Gusto kong masubok pa siya. Pero madam, sapat na pong patunay yon para malaman natin na hindi siya karapat-dapat para kay Sir Sendo. With her attitude, she should be embarrassed. Dapat sa kanya hindi rin nire-respeto. E-test pa natin siya Sunday. I want to know more about her. Pinabalik ng muli ni Doña Victorina si Sunday sa kanyang upuan at naghintay kay Beatrix na bumalik dala ang inirequest niyang wine. Gayunpaman halata pa rin ang pagkairita ni Beatrix na tila walang gana siyang pagsilbihan. Bagay na hindi naman ito ginawa sa ibang passengers doon. Napaisip na lamang si Doña Victorina kung bakit nga ba nagustuhan ni Sendo ang babaeng yon. Kilala niya ang husto ang kanyang anak. Lahat ng bagay tungkol kay Sendo ay alam niya. Alam niyang ang gusto ng anak niya ay isang babae na mabait. Mabait din kasi si Sendo kung kaya ay kailangan din ito ng isang babae na magko-complement sa ugali nito. Ilang minuto pang lumipas nakaramdam ng lamig si Doña Victorina. Kung kaya ay muli niya ring pinindot ang call button. Pagbalik ni Beatrix, baka sa mukha nito ang mas malaking inis kesa sa kanina. Ano na naman po ba ang kailangan mo, ma'am? Pwede po ba sabihin niyo ng lahat ng mga kailangan mo ng isahan lang?
Pagalit nito ang sabi sa kanya. Pasensya ka na ulit, ma'am. Baka ho pwedeng makatingin ng dagdag na kumot? Magalang na tanong ni Doña Victorina. Hindi na lang kasi sabihin ko ano pang kailangan. Talagang pinapagod pa ako. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Dilma Ibardolasa and Rose IT1 US. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Narinig ni Doña Victorina na sabi ni Vietchik sa sarili. Pagkabalik nito ay may dala na itong kumot para sa kanya, ngunit kitang-kita niya pa rin ang pagkainis nito. Kahit noong oras na ng pagkain ay siya ulit ang huling binigyan ni Vietchik ng pagkain. Sa totoo lamang ay hindi rin alam ni Doña Victorina kung bakit ganun na lang din ang inis sa kanya ng fiancé ng anak niya. Kahit pa simple lang ang pananamit niya, ay wala naman siyang ginawang masama rito. Wala naman siyang sinabi na maaaring ikagalit nito sa kanya. Kahit nga sa pananalita, ay nananatiling mabait ang tono ng kanyang boses sa kabila ng discrimination na natatanggap niya mula rito. Sa isip ni Doña Victorina, malamang ay hindi lang siya ang unang tao na nakaranas ng diskriminasyon mula rito. Masyadong magaspang ang pag-uugali ng fiancé ng kanyang anak. Isang klase ng asal na kapag ipinakita sa ibang tao ay tunay na nakakahiya. Ilang sandali pa ay nagreklamo na naman ng isa sa mga nasa business class. Ang taong yon ay kasabot niya rin. Gusto nilang malaman kung may pakialam nga ba si Vietchik sa mga na-discriminate at kung may plano itong ipagtanggol siya. At kung sakaling gagawin niya yon, tiyak na magbabago ang isip niya tungkol dito at gugustuhin niya na ang babae para sa kanyang nag-iisang anak. Pinagmasdan ni Doña Victorina na lumapit si Vietchik sa nagrereklamo at pinakinggan niya ng mabuti kung ano ang magiging sagot nito. Excuse me, miss. Is she even supposed to be here? Sabay turo ng kasabot niya sa kanyang direksyon. Hindi ba kayo nagche-check ng background ng mga pasahero? She smells. Nagkukunwaring nagtakip ng ilong. Agad naman na sumang-ayon si Vietchik. Wala naman itong pag-aalinlangan. Naku ma'am, pasensya na po. Ang sabi ko nga po sa kanya kanina ay baka nagkakamali lang siya because she don't belong here. Gusto niyo po bang palipatin natin siya sa economy? Ang katabi na nagreklamo na kasabot din ni Donya ay agad na sumingit. I mean, kung nagbayad naman siya ng tamang halaga para sa business class flight, bakit kailangan natin siyang palipatin sa economy? Sandali naman natigilan si Vietchik. Para po hindi na siya makaabala sa ibang mga pasahero dito. Ma'am, isn't it your responsibility to handle this issue? Please speak to the woman calmly and explain the problem. I don't understand why you agreed with everything we said. Considering that as a flight attendant, it is your duty to ensure all passengers are looked after. Everyone on board falls under your care. Paggalit na sabi ni Maricar na hindi na nakatiis. Napangisi naman si Doña Victorina nang makita niyang pagkapahiya ni Vietchik dahil sa sinabi ni Maricar. Tulad nga ng plano nila, sinubukan pa ng mga nagreklamo kanina na gatungan pa kung anong mga sinabi kanina na pangmamaliit sa kanya para mas lalo pang lumabas ang tunay na pag-uugali ni Vietchik. Bagaman napahiya ito, hindi pa rin talaga nawawala ang pagiging magaspang ng ugali nito. Ano bang papel mo sa airlines na to? At bakit ba tila sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo? Miss? Ma'am? Bagaman halatang inis kay Maricar, ang tono ng boses nito ay nananatiling kalmado. Well, my fiancé is the pilot. Siya nagpapalipad sa eroplano na sinasakyan natin ngayon. And he is a business partner of the airline. Mayabang naman na sagot ni Vietchik. Your fiancé must be the unluckiest man to have a future wife like you. Maricar looked Vietchik up and down. Hinuhusgahan din ito.
arrogant, rude, and just worthless. Don't be offended I am just telling the truth. Tila biglang nawala ng tapang si Beatrix matapos marinig ang mga sinabi ni Maricar. Sa gilid ng kanyang mga mata napansin niya ang pagngisi ni Sunday na waring natutuwa sa mga nangyayari. Si Doña Victorina naman ay lihim na napailing. Isang bagay lang ang sigurado, makakarating ang lahat ng ito sa kanyang anak. Si Sendo kasi ay hindi ang tipo ng taong ginagamit ang kanyang impluensya upang mamaliit o mangmaliit ng iba. Ngunit itong si Beatrix ay tila walang pakialam sa ganoong bagay. Hindi malaman ni Doña Victorina kung ilang oras nang lumipas. Ngunit maya-maya pa ay nag-vibrate ang speaker sa buong cabin at maririnig ang boses ni Sendo roon. Nakikinig ang mga pasahero habang nagsasalita ang piloto tungkol sa pagbabago ng flight dahil sa sama ng panahon. Due to the inclement weather, we will not be able to land directly in New York. A layover in Japan will be necessary. We will make hotel arrangement for all passengers and our crew will assist you with rebooking and any other travel needs. Boses ni Sendo sa intercom. Ang mga flight attendant sa business class ay kaagad na inasikaso ang mga pasahero naroon, habang si Graciela ay kalmadong kinakausap ang mga nasa economy at pinapaalalahanan sila na huwag silang kabahan o magpapanik. Miss, do you have my hotel details? Tanong ng isang pasahero kay Beatrix. Yes ma'am, we've arranged a suite for you. We'll handle everything. Tulad nga ng sabi ng piloto, ilang minuto lang ay naglanding na ang eroplano sa paliparan sa Japan at ang mga flight attendant ay inikasikaso ng pagpapalabas sa mga pasahero hanggang sa ang lahat ay naroon ay ligtas naman na nakababa. Nakita ni Graciela si Beatrix na abala pa rin sa pag-aasikaso sa mga pasahero. Maraming salamat Miss Graciela. Nang dahil sa iyo hindi nagpanik ang anak ko. Masaya na sabi kay Graciela ng pasahero sa economy na napadaan sa harapan niya. Kasama nito ang dalawang anak at ang asawa. Walang anuman po yun, ma'am. Intayin niyo na lamang po ang magiging sundo ninyo para madala po kayo sa hotel na ipinahanda po ng airline. Magalang na sabi ni Graciela sa mga ito. Napakabait niyo ho talaga, ma'am. Ang hindi alam ni Graciela habang ang mga pasahero ay isa-isang nagpapasalamat sa kanya, sa mga kasamahan niya ay may isa palang misteryosong pares ng mata ang kanina pang nakamasid sa kanya at isang munting ngiti ang sumupil sa labi nito. Naglakad si Graciela para mahanap niya ang iba niyang mga kasama. Sabay-sabay rin kasi sila napupunta sa hotel na tutuluyan nila. Napansin niya si Beatrix na nanatiling nakalukot ang noo kahit pa noong lumapit na dito ang isang matandang babae na sa tingin niya ay pasahero sa business class. Miss, pasensya na. Baka po pwedeng malaman kung papaano po ako makaka-check-in sa hotel? Ani mo'y nahihiya na sabi ng Ginan kay Beatrix. At mas lalo lang na nagsalubong ang kilay ni Graciela dahil sa naging sagot ni Beatrix dito. Ma'am, madali lang naman yan eh. You just follow the others, okay? Hindi naman kayo mawawala. Sundan niyo lang sila. Masungit pati ang timbre ng boses ni Beatrix. Ganun pa man ay makikita pa rin sa mukha ng matanda na naguguluhan ito. Ganun po ba? Pero hindi po ako sanay sa ganito. Hindi ko po alam kung paano mag-aayos ng room. Iritado na sumagot si Beatrix. Ma'am, siguro naman kaya niyo na yan. Noong may tumawag kay Beatrix, bigla na lamang nitong iniwan ng matandang babae na para bang sinasabi ni Beatrix na hindi naman mahalaga ang matandang babae kaya si Graciela ay hindi na nagdalawang isip at nilapitan niya na ang matandang pasahero na kailangan nito. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Magalang na tanong ni Graciela sa matandang babae. Bigla namang sumilay ang ngiti sa mga labi nito nang lumapit siya. Oo iha, ayos lang ako. Kailangan niyo po ba ng tulong? Nahihiya itong tumango. Oo sana iha. Hindi ko kasi alam ang tungkol sa magiging hotel na tutuluyan ko. Ang sabi kasi sa akin ng anak ko ay nasa airport daw sa New York niya ako susunduin. Ay ako na pong bahala sa inyo ma'am. Ako na pong mag-aasikaso sa hotel. Talaga iha?
Opo, tutulungan ko rin po kayo sa mga bitbit ninyo. Siya nga po pala, pwede ko po bang makita ang passport or ticket po ninyo? Kaagad naman na ibinigay ng matandang babae kay Graciela ang passport at ticket nito na agad niya namang tiningnan. Sa business class po pala kayo. Para po sa aming mga high-profile passengers, ibang floor po ng hotel ang inihanda ng airlines para sa inyo. Talaga, Iha? Hindi ko kasi alam ang mga ganyan. Yung flight attendant kasi na babaeng kinakausap ko kanina, medyo magaspang ang ugali. Hindi niya ako sinasagot at para bang kasalanan ng magtanong sa kanya. Ay, pasensya na po kayo sa kanya, ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Kung sakaling makausap ko po siya, kakausapin ko po siya tungkol sa ugali niya. Paghingi naman ng paumanhin ni Graciela. Maraming salamat ha, Iha. Naku, kung wala kay, baka hindi ko na malaman kung ano ang gagawin. Habang naglalakad sila, dala niya ang mga gamit ng ginang dahil matanda na rin ito at hirap nang maglakad. Napansin niyang nag-ring ang cellphone ng ginang subalit hindi naman ito sinagot ang tawag. Hinayaan na rin niya ni Graciela dahil kung mahalaga ang tawag na natatanggap ng ginang, tiyak na sasagutin nito ang tawag na yon. Malaki ang pasasalamat sa kanya ni Ginang Victoria. Ang pangalan ng ginang na sinungitan ni Beatrix kanina dahil ligtas itong nakarating sa hotel na kanilang tutuluyan. Binantayan niya kasi talaga ito hanggang sa hotel para makasiguro na maayos ang matanda lalo pat wala itong ibang kasama at ganito pa ang nangyari. Siya rin mismo ang nagdala sa mga gamit nito sa magiging hotel room ng ginang at siniguro na nasa maayos ito bago siya nagtungo sa hotel room niya. Nakakainis talaga yung isang pasahero sa business class kanina. Narinig ni Graciela na reklamo ni Beatrix sa mga kasama nila. Sabay-sabay sila ngayon na kumakain sa restaurant ng hotel. Ang mga pasahero kanina ay nauna nang kumain. Dahil iyon talaga ang rule nila. Dapat ang pasahero ang laging mauuna. Bakit? Ano nangyari? Tanong ng isa pang flight attendant kay Beatrix. She's just so annoying. Akala mo kung sino. And not to mention na nasa business class pa siya. Pero ang suot niya, nako, sobrang hindi akma. May nagsalita mula sa kabilang table na mula ng ibang eroplano. Baka naman kasi simpleng tao lang talaga siya. I mean, hindi naman lahat ng mayayaman ay mayabang. Exactly. Sang-ayon ng isa pa. May naging pasahero rin ng airlines noon at kahit na sobrang yaman, hindi sila mayabang. No, okay. Ibang matandang babae na yon. Naaawa lang siguro sa kanyang anak niya kaya business class ang pinili sa kanya. At saka kung mayaman yun, di sana hindi na siya ignorante sa mga bagay-bagay. Si Beatrix, at base pa lamang sa description nito, tila alam na agad ni Graciela kung sino ang tinutukoy nito. Iyon ay walang iba, kundi si Ginang Victoria. Nako, Beatrix, kapag may ibang makarinig sa'yo, lalo nang malapit sa boss, tiyak na mawawalan ka agad ng trabaho. Ani ng isa pa. What? I'm just telling the truth. The old lady really did look unkempt earlier. She didn't even know how to dress properly. She's ignorant and doesn't belong in the business class. Just imagine, she was like nobody in that room, surrounded by high-profile people. Hindi na nagustuhan ni Graciela ang mga katagang lumabas sa bibig ni Beatrix, kaya bigla niyang binaba ang hawak na tenedor. Naglikha iyon ng malakas sa tunog dahilan para mapatingin sa kanyang iba. Malamig na nag-angat ang tingin si Graciela kay Beatrix. Isn't that a confidential matter, Miss Beatrix? It's really not appropriate to share that information with others, lalo na habang kumakain tayo. By judging a passenger like that, you're going against our professional ethics. A good flight attendant would never speak about a passenger in such a manner behind their back. We should always uphold the dignity of our guests and maintain their trust. Malamig niyang sinabi kay Beatrix. Nakita niya kung paanong napuno ng inis ang mukha ni Beatrix dahil sa kanyang sinabi. At sino ka ba para sabihin ako ng ganyan? Kabago-bago mo pa lang kung umakto ka para bang may mas alam ka pa kaysa sa akin. Oo, at bago lamang ako. Ngunit mas mukhang alam ko pa kung ano ang tamang gawin.
Hindi ba't yan ang sinabi sa training? At siya ring laging paalala sa atin ni Sir Regan? Hindi ko alam kung bakit nagawa mong nakalimutan ng tungkol doon ng ganun ng kadali. Dahil sa labis na inis sa kanya, tatayo na sana si Beatrix subalit pinigilan nito ng mga nasa mas malapit. Si Graziella naman ay kinalapit ng isa pang flight attendant na naging kaibigan niya. Hayaan mo na siya. Malakas ang kapit niyan si Airline. Baka mapahamak ka pa't mawalan ka ng trabaho. Pabulong na sabi nito sa kanya. You know what? Una pa lang hindi na talaga kita gusto. Graziella Belladonna. Hindi ko gusto ang pagiging mayabang mo. Hindi ko gusto kung paano ka umakto na akala mo'y kung sino ka porket maganda ka. Buliw sa kanya ni Beatrix ngunit nananatili na malamig ang tingin niya dito. Wala siyang sinasabi pero sapat na ang mga tingin niya, mahusgahan niya ang buo nitong pagkatao. Napailing na lamang si Graziella. Ngayon ay hindi na siya nagtataka kung bakit nagkakalabuan na ito at ang fiancé na ipinagmamalaki nito. Hindi lamang ito basta cheater kundi ubod din ng sama ang ugali. Kung sakali man natuluyan na itong hiwalayan ni Sendo, tila ikakatuwa niya pa yon dahil ang katulad ni Beatrix na sobrang gaspang pag-uugali ay hindi deserve na mahalin ng tapat. Kuya, nasa Japan ka, right? Tanong ni Graziella sa nakakatandang kapatid na kausap niya ngayon sa tawag. Nasa hardin siya ng hotel ngayon para makalayo sa mga toxic na katrabaho, lalo na si Beatrix na yun na gusto ng masampal. Yes, princess, nandito kaming tatlo ngayon. I'm with your ate and little nephew. Really? Nasa Japan din ako ngayon. Why? Nag-layover kami dito dahil sa sama ng panahon kanina. Nasang hotel kayo? Sa Goldland Hotel dito sa Tokyo. Nasa Tokyo rin kami ngayon at malapit ng kami riyan. Do you want us to come? Tiningnan ni Graziella ang kalangitan. Pero baka umulan eh. We have cars. Tsaka pwede naman kami mag-check-in dyan kung aabutan kami ng ulan. Kaya pumayag na rin si Graziella na pumunta sila para makita niya rin ang pamangkin niya. Ang pakiusap niya lang sa kanila ay magtago sila dahil ayaw niyang malaman ng mga katrabaho niya na nakakabatang kapatid siya ni Kenji Mansour na siyang business partner ng Saturi Airline. Ayaw niya kasi na mag-ibang pakikitungo nila sa kanya at ayaw niya rin na mapilitan sila na respetuhin siya dahil sa kuya niya ang isa sa mga boss nila. Kuya! Ate Arwide, I'm here! Tawag niya sa pamilya na dumating. Nakilala niya agad ang mga ito dahil sinabi sa kanya ni Kenji kung ano ang kulay ng kanilang mga suot. Bakit ba tayo nagtatago, Graziella? Ang ate Armate niya nang makanalapit na sila sa kanya. Ayoko pong malaman ng mga katrabaho ko na isa ako, Mansour. Paliwanag niya bago kinuha ang pamangkin na si Cole sa kanyang kuya. Hello, baby! Namiss ka ng mommy, tita. Malambing na sabi niya sa pamangkin. Bakit naman ayaw mong ipaalam sa kanila? Hindi mo naman maitatago sa kanilang totoo habang buhay. Sabi pa ng kuya Kenji niya. I know, pero ayoko pang sabihin sa ngayon. Masaya siya ngayon na nandito ang pamangkin niya kung kaya ang inis niya para kay Beatrix ay sandali niya nakalimutan dahil ang buo niyang atensyon ay nabaling na sa kanyang pamangkin. Iyon nga lang, muling sumama ang panahon at bumuhos ang ulan kung kaya'y nag-check-in na lang din ang mga ito sa parehong hotel. Ayaw niya pa sanang umalis, kaso naisip niya na baka hinahanap na siya ng kasama sa hotel room kaya nagpaalam na siya sa mga ito. Noong nakatayo na siya sa elevator, nagtagpo ang kilay niya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Sendo, ano ba? Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Inis na boses ni Beatrix habang sinusundan ng fiancé nitong si Sendo. Agad siyang yumuko para hindi siya mapansin ng mga ito at nang lumampas na sila sa kanya, saka siya nag-angat ng tingin at tinanaw sila. Sendo! Si Beatrix pa rin. Na-curious na naman si Graziella kung anong nangyayari sa dalawa kaya nagpasya siya na sundan sila. Naka-uniforme pa ng pampiloto at mukhang pagod na ito sa ugali ni Beatrix. Kitang-kita naman sa mukha ni Sendo ang inis. Via! May pagbabanta na sa tono ng boses ni Sendo. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, I need a break? Hindi
Hindi ka pa rin ba tapos sa kahibangan na yan, Sendo? Nauulila na ako sa'yo. Iniabot ni Beatrix ang kamay ni Sendo. Kailangan kita, Sendo. Kailangan kong tulong mo. Kailangan na mawala sa landas kong visit na Graciela Belladonna na yon. Hinarap ni Sendo ang fiancé. Nahihibang ka na ba talaga, Beatrix? Hindi ko gagawin yan sa isang taong wala namang masamang ginagawa. Pero Sendo, akala ko ba'y napag-usapan na natin ang tungkol dito, Beatrix? Akala ko ba'y nilinaw ko na sa'yo na ayaw kong idinadawit ang pangalan ko pagdating sa mga walang kwentang bagay o sa pagtakot sa mga taong nakabangga mo? Pagalit na sinabi ni Sendo. Pero fiancé mo ako, Sendo. Normal lang na tulungan mo ako. Not in a way na ginamit mo ang pangalan ko para makapang-apa ka ng ibang tao dahil lang sa gusto mo na sa'yo ang respeto ng lahat. Buliyaw ni Sendo. Kahit si Graciela na nakikinig lamang sa usapan ng dalawa ay napaigtat sa gulat sa paglakas ng boses ni Sendo. Agad naman na lumuha si Beatrix. Kaya't kaagad din itong pinakalma ni Sendo sa pamamagitan ng pagyakap. Hindi niya na masikmura na panoorin ang dalawa, kaya tumalikod na lang siya at nagpatuloy sa paglakad. Bago niya marating ang kanyang hotel room, nakasalubong pa niya si Ginang Victoria na magalang namang bumate sa kanya. Sa kabilang banda ay hinintay ni Ginang Victoria na pumasok sa loob ng kanyang silid ang taong inutusan niya na magmanman sa mabait na flight attendant na tumulong sa kanya kanina. Nasa loob na rin sila ng kwarto ni Sunday at ang dalawa niya pang assistants na excited din na marinig ang tungkol sa flight attendant na nagngangalang Graciela. Mabait po talaga ang sinabi nitong flight attendant, ma'am. Narinig ko pong usapan nila kanina. Ipinagtanggol niyo po kayo. Ulat ng isang babae kay Doña Victorina. Talaga? Nangingiting sambit naman ng Doña. Opo, kahit nga po ako'y nagulat din. Siya po ang pinakamabait sa lahat ng crew base po sa nakita ko kanina. At masasabi ko pong matalino rin siya. Napatango si Doña Victorina. Matagal na ba raw siya sa Sartori? Bago pa lang po ata. Binanggit ng fiancé ni Sir Sendo na bago lang siya kaya hindi po ito natuwa nung sumagot sa kanya si Miss Graciela. Sayang naman at ikakasal na si Sir Sendo sa malansang Beatrix na yon. Kung sana ay single pa rin si Sir, baka pwede natin siyang i-match kay Miss Graciela. Sabi pa ni Sunday. Kahit nga si Doña Victorina ay may panghihinayang din na naramdaman, lalo pat na sa mabait na stewardess ng lahat ng katangian na gugustuhin ng isang tao para sa kapwa nito. Hindi lamang kasi basta maganda ang stewardess, mabait at respetado rin ito. Mabuti na lamang at kinabukasan ay maayos din ang panahon kung kaya natuloy na ulit ang flight nila. This time, nabigla si Graciela nang makitang nasa economy flight na si Ginang Victoria at wala na sa business class gayong tandang-tanda niya pa ito na nasa VIP passenger ng flight 7010. Ginang, bakit po kayo nasa economy? Hindi po ba't pang business flight ang nasa ticket ninyo? Magalang na tanong ni Graciela dito. Kasi ang gusto nung flight attendant na nandun ay lumipat ako dito. Hindi raw kasi ako bagay roon. Paliwanag ng Ginang na ikinabigla naman ni Graciela. Ang flight attendant po ba na tinutukoy niyo yung nagngangalang Beatrix? Hula niya at hindi naman siya nagkamali dahil tumango si Ginang Victoria at sinabing iyon nga raw ang pangalan ng stewardess. Kahit kailan talaga ang babaeng yon, wala nang pinalampas. Kahit papasahero na dapat nire-respeto nito ay pinakitaan din ng hindi nito kaaya-ayang pag-uugali. Hayaan niyo na po, ma'am. Sisiguraduhin ko po na magiging maayos ang flight po ninyo hanggang sa makarating po tayo ng New York. Pangako niya pa sa Ginang na napangiti at nagpasalamat naman sa kanya. Maalaga si Graciela sa mga pasahero at ininuwala ngiti sa kanyang mga labi habang masigla niyang sinusunod ang bawat kahilingan ng mga ito. Pinagmasdan ni Doña Victorina ang mabait na flight attendant at hindi maiwasang mapansin ang malaking pagkakaiba ng ugali niya kumpara kay Beatrix. Kitang-kita kay Graciela na pinalaki siya ng maayos kaya't likas ang kanyang kabaitan. Hindi lamang siya maganda, marespeto rin. Isang tunay na full package, kumbaga. Tawagin niyo na lamang po ako kung may iba pa po kayong kailangan, ma'am.
Mabait na sabi ni Graciela kay Doña Victorina. Ah, sige Iha, maraming salamat ha. Tugon naman ng Doña. Naririnig ni Doña Victorina ang usap-usapan ng mga pasahero. Pinupuri nila kung gaanong kaganda at kabait si Graciela Belladonna. Sa mga ganitong pagkakataon, normal na magalit ang ilang pasahero. Lalo na't nagkaroon pa sila ng layover sa Japan at hindi nakarating sa kanilang destinasyon sa tamang araw at oras. Subalit ngayon napansin ni Doña Victorina na wala ni isa sa mga pasahero ang nagpakita ng galit. Tila maayos lang sa kanilang sitwasyon at alam niya na malaking bahagi nito ay dahil sa maayos at maalagang pag-asikaso ng crew, lalong-lalo na ni Graciela sa mga pasahero. Noong malapit na sila sa kanilang destinasyon, natigilan ng lahat ng tumunog ulit ang intercom at nag-announce ang captain. Habang ang mga pasahero ay nakikinig sa sinasabi ng kanilang piloto, si Doña Victorina naman ay hindi mapigilan na mapangiti dahil ang mensahe ng kapitan ay para sa kanya. When I was younger, I always dreamed of becoming a pilot. I put everything else aside to focus on that my dream. My mother was my biggest support. She constantly reminded me that I could chase my dream. Kahit na may iba akong dapat nagampanan. She'd always say she'd be there for me, no matter what. And knowing that gave me the courage to keep going. Pangarap ko na kasama si Mommy sa bawat lipad ko. And now, it's finally happening. This flight is even more special because, for the first time, my mother is here with me. With us. Having her on board makes this flight all the more meaningful, as she's been with me every step of the way. To my mom, Victoria Victorina Villarreal, I hope you enjoy the flight. Mahal na mahal kita. Masaya ako natupad ko ang pangarap ko na masama ka sa aking paglipad. Matapos ang anunsyo na yon, ang lahat ng mga pasahero ay nagpalakpakan at nakadama rin ang pagka-proud para sa piloto at sa ina nito. Habang si Graciela naman ay nabigla. May kung anong nagtutulak sa kanya na tingnan ang direksyon ni Ginang Victoria at nang makita niya nakangiti ito ng malawak ay para bang naluluha. Sigurado siya na ito nga ang ina ng kanilang piloto. Ito ang ina ni Sendo. Si Beatrix naman ay hindi malaman kung ano ang gagawin at kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ang pangalan na binanggit ng kanyang fiancé ay ang pangalan ng matandang pasahero na pinalipat niya para mapunta ng economy. Kung ganon, ang matandang babae na yon ay ang ina ng kanyang fiancé? Imposible. Mayaman na tao si Sendo. Kaya bakit gano'n naman ang itsura ng kanyang ina? Unless sinadya lang talaga na maging biyanan niya na sana gano'n ang ibihis. Nakangisi na tumayo si Sunday at lumapit kay Beatrix na ngayon ay animoy na wala na ng kulay ang muka. Sayang, Miss Via. Napakasimple lamang ng pagsubok na binigay sa iyo ni Ma'am Victorina. Subalit, na-disappoint mo agad siya sa ugaling ipinakita mo sa kanya. Mas lalo pang nawala ng kulay ang mukha ni Beatrix. Ang lahat ng yun ay pagsubok niya lamang? Yes, nakangisi na sagot ni Sunday. At ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, wala nang pag-asa na magustuhan ka ni Ma'am Victorina para sa kanya anak dahil sa ugali na pinakita mo sa kanya. Lahat kayo. Tiningnan ni Beatrix ang iba pang pasahero sa business class at mariin din siyang lumunok. Kasabot niya kayo? Oo, matapang na sagot ni Sunday. At lahat kami ay na-disappoint mo. Alam mo, Miss Maricar, hindi na ako magugulat kung bigla na lang mag-announce si Sir Sendo na hindi natuloy ang kasal ninyo dahil sa magaspang mo pag-uugali. Ang mga kasama ni Beatrix ay hindi rin malaman kung anong magiging reaksyon. Si Beatrix naman ay mabilis na hinanap ang ina ni Sendo nang sa ganon ay makapag-apologize siya sa kanyang ginawa. Subalit pagdating niya roon ay nakita niyang nakangiti na si Doña Victorina habang kinakausap naman si Graciela. Inis na inis siya kaya lumapit kaagad siya sa mga ito at marahas niya na pinagsabihan si Graciela na lumayo roon. Ano na naman ang kasalanan ko sa iyo, Iha? Malamig na tanong ni Doña Victorina dito. Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa aking mga
nasabi kanina. Pati na po sa aking mga Sorry? Putol ni Doña Victorina sa sasabihin nito at saka nanguuyam na napatawarin nito. Are you apologizing because you genuinely feel sorry? Or you just saying sorry now that you know I am Sendo's mother? Napatungo si Beatrix sa labis na hiya. I'm really sorry, ma'am. Huminga naman ng malalim si Doña Victorina. I'm truly sorry, Iha. But I have to say that you have disappointed me greatly. I expected so much from you. Ang buong akala ko ay hindi nagkamali ang anak ko sa'yo. It turns out ganitong tao ka pala sa likod niya. But don't worry, I assure you na ang lahat ng ito, ang lahat ng nangyayari ay makakarating sa anak ko. At ganun din sa presidente. At ang lahat nga ng iyon ay nakarating kay Sendo na hanggang sa lumapag ang eroplano ay nananatili na nakakunot ang noo at nakatiimbagang. Pinatawag nito ang lahat ng crew matapos maasikaso ang mga passenger. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Nag-aalala na tanong ni Sendo sa ina. Oo anak, ayos lang ako. Ngumiti naman si Doña Victorina. Ngunit hindi ko lang gustong ipinakitang pag-uugali ng fiancé mo. She discriminated me. She humiliated me. Pinahiya niya ako ng todo dahil lamang sa suot ko at sa aking itsura. Umigting ang panga ni Sendo habang nakatingin sa fiancé na ngayon ay nakayuko sa kanilang harapan. At kitang-kita ang labis na pagkapahiya. Si Graciela ay nakatayo lang din. Nagkatinginan sila ng katabi na tila balihim pa na natutuwa sa nangyari. Tinoon ni Graciela ang tingin sa harap at pinagmasdan ang pag-igting ng panga ni Sendo dahil sa labis na galit. What have you done, Beatrix? Ang mariin na tanong ni Sendo. I'm sorry. Nauutal na sabi naman ni Beatrix. Hindi ko kasi alam na siya pala yung iyong ina. Kung alam mo lang ano. Panunuya pa ni Doña Victorina. Kung alam mo lang na ako ang ina ng mapapangasawa mo, di sana nagpaka-plastic at nagbait-baitan ka sa akin? Nag-angat ng tingin dito si Beatrix. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Even though she happens to be a different person and not my mother, you should still show her respect and never humiliate her. It would have been better if you had been kinder. Nag-aalab ang tinig ni Sendo. I'm sorry. Ang tanging katagana lang na namutawi sa bibig ni Beatrix. Lumipat ang tingin ni Graciela sa isa pang mga kasama ni Doña Victorina na hindi na rin nakapagtiis sa labis na galit at nagsalita na rin. Alam mo po ba kung anong klase ng ugali ang meron ng babaeng yan, Sir Sendo? Kung ano-ano pong masasakit na salita ang sinabi niya kay Doña Victorina. Puro pamamahiya at talagang binaba niyang pagkatao ni ma'am. At tiyak po ko na hindi lamang si Doña Victorina ang nakaranas ng ganoon dahil ayon sa aking narinig, ganon din daw ang ginagawa niya sa ibang mga pasahero. At maging sa mga katrabaho niya dahil lamang sa insecure siya sa ganda nito. She's not the perfect woman for you, sir. Mas malansa pa sa isda ang ugali niya. How dare you say that? Singhal naman ni Beatrix sa nagsasalita subalit na makita nito ang galit na ekspresyon ni Sendo. Kaya lang naman mainit ang ulo ko dahil sa babaeng yan. Bigla si Graciela nang siyang itinuro ni Beatrix na para bang may malaki siyang kasalanan dito. Nagtataka pa siyang lumingalinga para lang masiguro na siya ang taong tinutukoy nito at ang lahat ay nasa kanya rin nakatingin at nagtataka siya kung anong kasalanan na nagawa niya para madamay. Ha? Bakit ako? Nauutal na turan ni Graciela. Nagtagpo ang mga mata nila ni Sendo at nakita niya sa mukha nito ang pagtataka kung bakit siya nadamay doon. Siya ang dahilan kung bakit laging mainit ang ulo ko. Mula nang dumating siya sa Satori, wala na siyang ibang ginawa kundi magpabida. Hindi naman ako ganito sa ibang mga pasahero noon. Sadyang nang dumating siya, ay nagsimula rin ang lahat. Kung sana lang ay ginawa mong pakiusap ko na tanggalin na siya dito sa Satori, di sana walang mangyayari na ganito. Panunumbat pa ni Beatrix.
Si Doña Victorina naman ay marahas na natawa. Hindi ko lubos akalain na may mas ilalala pa palang ugali mo. Talagang isisisi mo pa sa ibang kasalanan ginawa mo? Ang taong sinisisi mo sa lahat ay inosente. You are just insecure because she's so much prettier than you. Naiinggit ka sa kanya, Beatrix. Ayaw mo na nalalamangan ka. Gusto mo na ikaw lagi ang bida. Mabait na tao si Graciela at wala siyang kasalanan. Sa katunayan ay siya na atang pinakamabait na flight attendant na nakilala ko. Dapat kang mahiya sa kanya dahil sa pagdawit mo sa kanyang pangalan dito. I think it's much better for us to end this relationship, Beatrix. Nasira mo ng lahat. Malamig na sabi ni Sendo. Ano? When I asked for a breakup because you've been acting out so much, I was not just looking for a time apart. I'm asking you to give me at least one reason to hold on to my love for you. I want to believe that there's still something worth fighting for. Pero sa halip na gawin mo yon, sa halip na bigyan mo ako ng dahilan, mas lalo mo lang pinalala. Mas lalo mo lang dinagdagan ng mga rason para itigil ang mga kahibangan na to. You've shown me that you're not the one for me. That I shouldn't marry you. You didn't just cheat on me twice. You also disrespected my mother. She cheated on you? Gulantang na tanong ni Doña Victorina sa anak. Sendo, nauutal na sabi ni Beatrix. Mapag-uusapan naman natin to, di ba? Huwag naman sanang ganito. Nakausap ko ng mga kaibigan at pamilya ko tungkol sa kasal natin. Lahat sila ay nag-e-expect na malapit na mangyari yun, so please don't do this to me. Humugot ng malalim na paghinga si Sendo at malamig na tiningnan si Beatrix. Do you remember when I told you that my mother is a person I treasure? I made it clear that anyone who disrespects her will never gain my respect. I guess nakalimutan mo agad yan, kaya mo nagawa ang lahat ng to. Lumapit si Beatrix kay Sendo at sinubukan na hawakan ang kamay nito. Subalit, iniwas na yun ni Sendo, kung kaya'y tuluyan ang bumuhos ang luha ni Beatrix. Napataop ang bibig ni Graciela nang biglang lumuhod si Beatrix at nang makaawa pa ito kay Doña Victorina, napatawarin ni ito at nangako na hindi na uulitin ang ginawa. At susundin na nito ang guidelines ng Satori Airlines. Subalit kahit ano pa ang sabihin nito ay hindi na pinagbigyan ni Sendo at ganoon din ni Doña Victorina. Mariin lang na inulit ni Sendo ang mga kataga na tinatapos na nito ang relasyon na lang dalawa. Kasalanan mo ang lahat ng to, Graciela. Kung hindi ka lang sana dumating sa Sartori, kung hindi ka lang nagpakitang gilas at nagpalapad ng papel, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Hindi sana kami tuluyan na maghihiwalay ni Sendo. Mariin na paninisis sa kanya ni Beatrix. Tumigil ka, Beatrix. Walang kasalanan si Graciela sa nangyari. Mariin na sagot ni Sendo at noong tatayo na sana si Beatrix para sugurin at sasaktan siya, biglang lumapit si Sendo sa kanyang tabi. Ano, Sendo? Pati ba naman ikaw ay ginagayuman na rin ng malanding babae na yan? Malandi? Ani Graciela na hindi gustong ginamit itong salita para i-describe siya dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi naman siya malandi. Walang galang na, Miss Via. Sa pagkakatanda ko, ay wala naman akong kahit na isa na nilandi. Kaya huwag mo ko idadamay sa gulo ng ex-fiancé mo dahil hindi ko nakasalanan kung nagkulang ka at sumuko siya sa'yo. Mas lalong hindi ko rin kasalanan na sobrang insecure ka sa akin, na kahit pa wala naman akong ginagawang masama sa'yo, ay galit na galit ka pa rin sa akin. Mula nang dumating ka sa Sartori, nagkandaletse-letse ng lahat sa buhay ko. Stop it, Beatrix. Hindi mo kilala kung sino ang pinagsasabihan mo ng ganyan. Malakas na sabi ni Sendo. Natigilan si Beatrix. Don't embarrass me like this. Baka ikahiya ko na minsan din kitang minahal. Hindi lamang si Beatrix ang napatigil dahil sa katagang binitawan ni Sendo. Ganoon din siya na hindi inaasahan na marinig yon mula dito. By the way, Miss Beatrix,
Nagsalita ang co-pilot ni Sendo. Marahil nga'y masyado ka naging insecure kay Miss Graciela, na hindi mo malang sinubukan na alamin kung sino nga ba siya. Graciela Belladonna Mansour is the youngest daughter of the richest family, the Mansour family. At ang kuya niyang si Kenji Mansour ay ang matalik na kaibigan ng tunay na may-ari ng Sartori Airlines. At isa rin siya sa may pinakamalaking share sa Sartori Airlines. Ibig sabihin, si Miss Graciela ay boss mo rin. Nakita naman ni Graciela kung paanong nawala ng kulay ang mukha ni Beatrix nang makilala siya nito. Ganoon din ang iba pa nilang mga katrabaho. Mariin naman na napapikit si Graciela. Ayaw niya sanang ipaalam sa ibang tungkol sa tunay niyang pagkatao, subalit nalaman na nila kung sino siyang talaga. Wala siyang choice kundi ang i-acknowledge na yon. Tuwang-tuwa naman si Doña Victorina nang malaman nito na siya pala ang bunsong anak ng mga Mansour dahil kaibigan din ito ang kanyang mga magulang. Nang dahil nga sa na-reveal niya ang tunay niyang pagkatao, ay mas lalo pang tumaas ang respeto sa kanya ng mga katrabaho niya. Awkward nung una dahil hindi siya sanay sa ganoon pero masaya naman siya dahil hindi rin nagbago ang way ng pakikitungo nila sa kanya. Kung ano dati, iyon din sila ngayon. Mula noon ay hindi na ulit bumalik si Beatrix sa trabaho. Ang bali-balita ay tinanggal raw ito sa Sartori Airlines dahil daw sa ugali na pinakita nito sa kanila, lalo na sa mga pasahero. Hindi alam ni Graciela kung maganda bang nangyari yon pero ang mahalaga ay hindi na ulit siya nito magugulo. Why did you cancel your engagement, Sendo? Tanong ni Mr. Mansour, ang ama ni Graciela. Oo nga, iho. Ang akala pa naman namin ay malapit na ang kasal ninyo. Sige ng Arabella naman na nagtanong. Nang nag-angat ang tingin si Sendo sa mga magulang niya habang siya'y nananatili ang tingin dito. Sendo is not a type of person that would badmouth his ex. 2 buwan ang lumipas mula nang tuluyan nitong hiniwalayan si Beatrix. Ngunit mula noon ay wala naman siyang narinig na kahit anong salita mula kay Sendo. Ibang tao pang naninira kay Beatrix, ngunit si Sendo ay hindi. Well, we realized that we weren't meant for each other. Tanging sinabi ni Sendo na napatango sa mga magulang niya. That's it? Ang mami niya. Opo, we simply part ways. At saka tipid itong umiti. Si Doña Victorina na nasa tabi ng anak ay bahagyang napailing. Si Graciela ay nagbaba ng tingin sa kanyang plato. Kasalukuyang nasa Mansour household ang mag-inang Rosendo at Doña Victorina Villarreal. Inanyayahan kasi ng kanyang magulang ang mga ito sa isang hapunan sa kanilang mansyon. Sa katunayan ay hindi inaasahan ni Graciela ang pagdating nila. Hindi kasi sinabi sa kanya ng magulang niya na darating ang mga ito. Day off niya kasi ngayon at nung bumaba siya sa hagdan, gano'n na lamang ang pagkabigla niya nang makita ang naroon si Sendo. Ang unang tanong niya nga dito kanina ay, bakit nandito ka, Captain? Natipid naman ipinaliwanag ni Sendo kung anong dahilan. Hindi ba't nag-cheat siya sa'yo, Sendo? Biglang tanong ni Kenji na nasa tabi niya kaya gulat siyang nag-angat ng tingin sa kanyang kuya at pinanlikahan niya rin ito ng mata. What? I heard that's actually the reason. Si Rega na nagsabi sa akin. Aren't you being too nosy, anak? Sabi pa ni Ginang Arabella bago binalingan si Sendo. Pero totoo ba yun, iho? Iyon ba talagang dahilan ng hiwalayan ninyo? Mabagal na tumango si Sendo. Opo. Di ba tama ako? Sabi pa ni Kenji ulit. At hindi lang daw isang beses nagloko ang ex-fiancé ni Sendo, but multiple times. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi na natuloy ang kasal nilang dalawa. Oh, we're truly sorry to hear that, iho. No one deserves to be cheated on. And it's painful to see you going through this. Malungkot na sabi ni Ginang Arabella kay Sendo na tumango at ngumiti ng bahagya. Pagbaling ng tingin ni Sendo sa kanya ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang akala ni Graciela ay may makikita siyang galit sa mga mata nito dahil napag-usapan ng tungkol sa ex nito subalit wala naman siya nakita. Sa halip ay naroon sa mga mata nito ang emosyon na hindi niya magawang pangalanan. Matapos ang hapunan, nagpaalam si Graciela sa kanyang magulang na magpapahangin muna siya sa hardin ng mansyon.
Abala naman ng mga ito na kausapin si Doña Victorina kung kaya ay pinayagan nila siya. Madilim ang paligid at malamig din ang simoy ng hangin. Nang may marinig siya mga yapak na papalapit, lumingon siya at nakita na si Sendo ang sumunod sa kanya. "Captain, bakit po kayo sumunod?" Magalang na tanong niya dito. "Gusto sana kitang makausap." Seryoso naman na sagot nito. Tungkol po saan, Captain?" Uminto ito sa may tabi niya. Mga isang dipa ang layo nila sa isa't isa. Bagaman madilim ang langit ay may ilaw naman sa hardin kaya nakita niya ang emosyon sa mukha nito. Nang tumingin ito sa kanya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "The truth is, gusto ko sana humingi ng tawad sa iyo sa nangyari noon. Sa mga sinabi ni Beatrix tungkol sa iyo. I'm very sorry." Ngunit si Graziella sa totoo lang ay nakalimutan niya ng mga sinabi niya ni Beatrix sa kanya kung kaya ay baliwala na yan sa kanya. "Ay, ayos lang po yun, Cap. Nakalimutan ko na ho tungkol doon. But still, what she did to you was utterly below the belt. And you didn't deserve such hurtful words." "Nako, ayos lang talaga yun, Cap," sabi niya naman. Napatango pa si Sendo at tumanaw sa malayo. Napag-usapan nila ang tungkol sa party noon kung saan nakita nito ang ex-fiancé nito na nag-away. Tinanong sa kanya ni Sendo kung bakit hindi siya nito nakita na kasama ang mga magulang niya at ipinaliwanag kung ano ang dahilan. Dahil nga sa magkaibigan ng kanilang mga magulang para bang naging malapit na rin sila sa isa't isa. Mas lalo niyang nakilala si Sendo at napatunayan na mabuting tao nga ito. "Graziella, sasama ka ba sa akin or may sundo ka?" Tanong sa kanya ni Sendo na hilang maleta nito. "Wala akong sundo ngayon, nasa work pa si Dad. Ihahatid mo ba ako sa bahay?" Tanong niya naman. Tumango si Sendo at lumapit para makuha ang maleta niya at ito nang nagila. "Yes. Okay, doon ka na rin mag-lunch. Nagpaluto ako kay Yaya ng masarap na ulam." Aniya. Naging magkaibigan silang dalawa ni Sendo dahil na rin sa lagi itong iniimbitahan ng kanyang mga magulang na pumunta sa kanila para doon mag-lunch. Naging magkaibigan na rin kasi ito at si Kenji at sa magiging pangalawang anak ng kuya niya. Si Sendo raw ang kukunin na ninong. Hindi na bago sa kanyang sumakay sa sasakyan ni Sendo at ang ihatid siya nito sa bahay nila. Iyon din kasi ang gusto ni Doña Victorina. "Malapit ang anniversary ng Sartori, aattend ka?" Tanong sa kanya ni Sendo habang nagmamaneho. Lagpas isang taon na mula nang mangyari ang lahat ng yon. Malapit na pala ang anniversary ng airlines. Iyon ang unang beses na aattend siya sa anniversary celebration kaya hindi pwede na hindi siya mawala. Isa pa, kahit man ayaw niya, ay wala pa rin siya magiging choice kundi ang dumalo dahil tiyak na naroon din ang magulang niya sa araw na yon. "Oo naman, ikaw ba?" Balik niyang tanong kay Sendo sabay sumulyap siya dito. "Yeah." "Lagi ka bang umaattend tuwing may event ng Sartori Airlines?" O sisa niya. "Oo, hindi pwede hindi." Kung sa bagay, you're high ranking, tsaka isa ka kaya sa mga magaling na piloto sa Sartori. For sure, may pagbibigay pugay sa inyo roon." "Wala naman masyadong ganun naganap sa events ng Sartori," sabi ni Sendo sabay sulyap sa kanya. "Sadyang mahalaga lang talaga ang presensya namin sa mga ganoon." Pagdating nila sa Mansour household, sakto na naroon din ang kanyang ina kaya agad nito na inanyayahan si Sendo na doon na sa kanila kumain. Ilang linggo ang lumipas at dumating na ang araw ng anniversary ng Satori Airlines. At tulad ng inaasahan, naroon din ang mga magulang niya dahil isa sila sa mga pangunahing panauhin. "Ngayon din ipapakilala ang tunay na may-ari ng Satori Airlines?" Tanong niya kay Sendo na may halong pagtataka. "Bakit? Matagal na ba siyang nagtatago?" Tumango si Sendo. "Wala ni isa sa amin may alam kung sino siya talaga. Maliban na lang kay Sir Regan. Mas gusto niya raw na pribado ang kanyang buhay kaya nga ang VP o kaya ang representative niya ang lagi nagpapakita." Kaya pala extra special din talaga ang araw na to." Aniya. Akala ni Graziella ay magiging maganda at masaya ang araw na yon,
Subalit nagkamali siya dahil dumating si Beatrix. May kasama itong isang lalaki na ang pakilala kanina ay ang president daw ng Sartori Airlines. Habang si Sendo ay hindi malang na-impress. Siya naman ay nagtataka. Kitang-kita sa mga mata ni Beatrix ang panunuya. Tila inaasar pa si Sendo. Just look at them. Balita ako si Graziella ng bagong love interest ni Sendo. But I'm sure hindi rin magtatagal at pagsasawaan din. Kaagad siya ng dati kong fiancé. I mean, hindi na nakakapagtaka yun. I know my ex-fiancé, madali siya magsawa. May panunuya naman na sabi ni Beatrix na tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa. I'm surprised you're actually invited here. Sambit ni Graziella na sinikap maging mabait ang tono. It's been a year already. Tingin niya naman siguro ay wala nang galit ito sa kanya. Of course, nakangisi na kumapit si Beatrix sa braso ng bago nitong boyfriend na si Dixon. By the way, my boyfriend, he's the president of the Sartori Airlines. Boss niyo siya. Tumangutango naman si Graziella at nginitian si Dixon na nakatitig sa kanya. Gwapo rin itong si Dixon, parang isang artista. Iyan nga lang, hindi makita sa mga mata nito ang pagiging seryoso kay Beatrix. Magandang gabi po, Mr. President. Ikinagagalik ko pong makilala ka. Ngumiti naman si Dixon sa kanya. Naglahad pa ito ng kamay sa kanyang harapan sabay sabi, Masaya rin akong makilala ka, Graziella. Noong akmang tatanggapin niya ng pakikipagkamay dito, bigla siyang naunahan ni Sendo na malamig ang boses na nagsalita. Ikinagagalik namin na makilala ka, sir. Magkano pa ng pustahan niyo ni Regan? Makahulugan ang sinabi ni Sendo na ipinagtaka niya naman. Nagtataka na tiningnan ni Graziella si Sendo na may malamig na tingin at nanatili lamang kay Dixon nang makahulugan na nakangisi naman kapag kwan. Nilagay ang hintuturo sa labi na para bang sinasabi kay Sendo na huwag itong maingay. Ang buong akala talaga ni Graziella ay baliwala rin para kay Beatrix sa mga nangyari noon since may bago na naman itong boyfriend. Yun nga lang ay nagkamali siya dahil hanggang ngayon ay affected pa rin ito at ayaw nito na lubayan siya. Ang aagaw ka talaga, no? Nilingon ni Graziella si Beatrix na lumapit sa kanya. Kausap niya lang kanina ang kuya niya. Hinintay lang nito na lumayo si Kenji bago ito lumapit sa kanya para muli siyang guluhin. Excuse me? Ako bang kinakausap mo? Taas kilay na tanong niya dito. Yes, ikaw ang kinakausap ko. Sino pa ba? Ikaw lang naman ang mga aagaw dito. Napangiti si Graziella sabay iling na rin dahil sa bintang nito. Mawalang galang na, ngunit base sa pagkakatanda ko, wala naman akong inaagaw. Hindi ko kailangang mang-agaw dahil sino man ang gustuhin ko, nagugustuhan din ako. Sinungaling ka. Inagaw mo sa akin si Sendo. Hindi ko siya inagaw sa iyo, Beatrix. Hindi ba't ikaw ang gumawa ng dahilan para masira ang relasyon niyong dalawa? I heard you cheated. Not to mention na masyadong magaspa ang pag-uugali mo. Iyon ang dahilan kaya kanya iniwan. Hindi siyang tipo ng taong mahilig pumatol sa mga ganito. Subalit sumobra na tong babaeng to sa mga salitang binibitawan sa kanya. Mang-aagaw ka. Magkakaayos pa sana kami ni Sendo kung hindi ka lamang umextra. Napasinghap si Graziella nang bigla na lang nitong ibuhos sa kanya ang hawak na inumin dahilan para makuha ang atensyon ng lahat ng tao roon. Nakita yun ni Sendo at ng kuya niyang si Kenji, kaya kaagad siyang lumapit sa kanya at galit na tinanong si Beatrix kung bakit nito ginawa iyon. Why not? Mang-aagaw ang babaeng yan. Inagaw niya sa akin si Sendo. Hindi niya ako inagaw sa iyo, Beatrix. Wala na tayo. Tinapos ko na kung ano mang meron tayo. Our relationship ended when you cheated on me and when you disrespected my mother. Tsaka bakit ba affected ka pa rin hanggang ngayon? Hindi ba't may bago ka ng boyfriend? Bakit nanggugulo ka pa rin? Bulyaw ni Sendo na nakahawak sa kanyang balikat. Umayos ka sa mga sinasabi mo, miss. Kahit kailan, ay hindi nang agaw ang kapatid ko. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan kung ayaw mo mapalayas ka dito. Banta naman ni Kenji. Hindi niyo ako mapapaalis dito. You wanna know why? Boyfriend ko ang president ng airlines. Mayabang na sagot ni Beatrix.
Paano mo magiging boyfriend ng tunay na presidente kung ngayon pa lang sinusuka ka na niya? Hindi na natuloy ni Beatrix ang pagwawala nito nang lumapit sa kanila ang mga magulang niya at pati na rin si Doña Victorina na galit na din. Kahit si Regan ay halatang inis na pinagsabihan pa si Dixon kaya humingi na ng pasensya si Dixon sa kanila at sinubukan pa ang pakalmahin si Beatrix. Mabuti na lamang at may extra dress naman siya sa kotse kung kaya nakapagpalit kaagad siya ng suot sa hotel room. Si Sendo ang sumama sa kanya at paulit-ulit itong humihingi ng pasensya sa nangyari kanina na ang sabi niya naman ay ayos lang dahil wala rin naman talaga itong kasalanan. Matapos siyang makapagpalit ng suot, bumalik na sila sa Grand Hall kung saan ipinapakilala na ang tunay na presidente ng Sartori Airlines. Inaasahan niya ngang si Dixon iyon. Kung kaya ay gano'n na lamang ang pagtataka niya nang si Doña Victorina ang umakyat sa entablado at ito magpapakilala sa tunay na presidente ng airlines. My husband and I always believed that when the right time comes, our only son would step into the role of managing Sartori Airlines. This airline has been a legacy that spans generations, passed down as a family tradition. And we always assumed he would be the next to carry that torch. So it came as a surprise when he expressed his desire not to lead from the boardroom, but rather from the cockpit. Instead of taking on the title of president, he dreamed of becoming a pilot. Iyan pa lamang sinasabi ni Doña Victorina, hindi na nakakilos si Graciela sa kanyang kinatatayuan. Maging si Beatrix na nag-expect na si Sendo talaga ang tunay na presidente ng airlines ay animoy binuhusan din ng malamig na tubig. Samantalang si Sendo naman ay ngumiti lamang kay Graciela. Though unexpectedly, we wholeheartedly supported him on his journey to reach that dream. After years of dedication, he became a captain pilot with Sartori Airlines. But just last year, he made a new choice. He decided to fulfill his father's dream and assume the responsibilities of leading Sartori Airlines as its president. Pagpapatuloy pa ni Doña Victorina bago tumingin sa kanilang direksyon at matamis na ngumiti. Everyone, it is my honor to introduce to you the new president of Sartori Airlines, my son, Rosendo Villarreal. I'll explain everything later. Sabi sa kanya ni Sendo bago ito umakyat sa entablado. Humalik sa pisngi ng ina at nagbigay ng speech. Ang buong hall ay napuno ng palakpakan at marami rin ang nagulat na si Sendo nga ang tunay na presidente ng airlines. I can't believe this, sabi ni Beatrix na hindi makapaniwala. Niloko mo ko, Dixon? Ang buong akala ko ikaw talagang tunay na presidente ng airline. Subalit si Dixon ay humalakhak lamang at nakipag-appear pa kay Regan. Pinagpustahan ka lang namin, Beatrix. Natatawang sabi ni Dixon. Naniwala ka lang talaga na ako talagang presidente gayong base pa lamang sa respeto namin kay Sendo. Alam na agad na siya ang tunay na presidente. Isang malaking sampal kay Beatrix nang na-reveal kung sino nga ang tunay na presidente ng airline. At nung isinuka rin ito pati ni Dixon, naban ba sa Sartori Airlines kaya kahit kailan ay hindi na ulit makakatuntong doon o kaya naman ay makakalapit sa kahit sino sa kanila. At katulad nga ng sinabi ni Sendo, pinaliwanag nito sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit hindi agad nito pinaalam na ito pala ang tunay na presidente. Sa mismong araw ding iyon, nag-announce ang partnership ang Sartori Airlines sa kumpanya ng kanyang ama kaya mas lalo pang lumalim ang ugnayan ng dalawang pamilya. And just a month after that, inamin na sa kanya ni Sendo na may gusto rin ito sa kanya at nagpaalam kung maaari ba itong manigaw na pinayagan niya naman dahil kahit itangin niya, makikita naman sa mga mata niya na gusto niya rin ito. Ilang buwan lamang na panliligaw sa kanya ni Sendo ay sinagot niya agad ito. Batid ni Graciela na marami pa silang mga haharapin na problema at pagsubok bago mauwi ang lahat sa kasalan, ngunit pareho nilang alam na hindi nila susukuan ang kung anumang sumubok na pigilan ng kanilang pag-iibigan at sisiguraduhin na sa kasalan ang bagsak nila. Kung
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!